ito po aming topic ngayon ay simula, no? Ito lang yung mga changes. So, para hindi nakakalito, doon muna tayo sa under last 2 minutes. Sa under last 2 minutes, meron tatlong changes. So, unang-una, yung hindi pa to nakikita ng iba, no? Kaya i-apply na natin ito sa mga susunod na liga ni Bawero. Dahil gusto namin maging updated at maging familiar na. Hindi lang yung audience, pati yung players, pati yung mga spectators, pati yung mga parents. No? Under last 2 minutes, pag si referee, minsan napapansin nyo na gumagano sa boundary line. No? Ibig sabihin po nung gano'n ay warning. Under last 2 minutes po yan. Apply po yan. Pag gumano si referee, nagbigay ng bola, ito yung buhit. Pag gumano na po siya, yan na po yung warning. Hindi na po niya sasabihin na, warning, hindi na po. Warning po ang ibig sabihin niya. Nasa T-Bound po, 2024 changes. Warning. Pag inulit ni player, yung kanyang pagpasok sa boundary line, ang base po, ganito lang. Pag pumasok po siyang gano'n, technical na po yun. Ibig sabihin, pumasok po siya sa boundary line. So, clear po tayo doon. Under last 2 minutes po yan. Apply po yan. Sa lahat. Hindi lang sa mga katanda, pati po sa mga bata na po yan. Para po maging pamilyar na sila. Hanggang paglaki nila, makagawin na ibawal pa rin. Okay? Pangalawang changes under last 2 minutes din. Throw-in foul. Pag si referee, nag-inbound. Yan yung tanong kayo dyan. Dati po kasi, under last 2 minutes na foul, pag throwing foul, nanawagan ng unsportsmanlike foul. This day, this foul is no longer unsportsmanlike foul. This is what we call now as throw-in foul. So, pag nag-inbound si referee, iaabot niya yung bola na naman kay A1, at si A2, tinulak ni B1, throw-in foul yun. 1 free throw plus ball possession. I-apply na po natin yung dito sa liga nito. Baka po magtanga kayo o magulat kayo, no? Yung po yung unang kategory. Ang pangalawang kategory po, kung hawak na naman yung player yung bola, i-inbound niya, ipapasa niya, nagharap na ng pasahan. Yung papasahan niya, tinulak, so tatawag yan ng go-inbound si referee. Dalawang kategory lang yun, marami nakakalito. Yung po yung isa sa tatlong pagbabago sa under last 2 minutes. At isa pa po sa under last 2 minutes, dati pag si coach ito, alam ko, hinahanap nito. Si coach, naghahanap ng play. Kung gumawa ng play, dito siya nag-design, dito siya mag-i-inbound. Pero ang nasa rule, pag under last 2 minutes, 14 seconds inbound, di ba, opposite. Di ba dati opposite? Ngayon, both na. Okay, hindi tayo doon? Okay. Under last 2 minutes, ay yung mga changes. So, inbound, inbound, saka yung boundary line. Okay? Yung dalawa na lang, makakabilis lang. Yung pang-apat, during the duration of the game, pag si players, ginagawa na po natin ngayon na today, this day. Pag si players, nag-draw ng bola, bibilang na si player na, si referee na, 5 seconds. Pag nabilangan ng 5 seconds, automatic turnover. Okay? Actually, wala ito sa FIBA rules kasi hindi pa siya nabibigyan ng ngayon, 2026 pa lang. Pero para mapigilan na natin, gagawa tayo ng out. Ito na po yung ating out rule. Again, pag pinagulong yung bola, mag-inbound, hindi lang sa referee. At least aware si coach. Para si coach, masabihan si player, pagulong mo, pero bago 5 seconds, kunin mo ha. Okay? Kailangan tayo doon? Okay. Panlimang changes, during the duration of game or play, ina-apply ito. Hindi ito under last 2 minutes, hindi ito first quarter, hindi ito overtime. Yung pong tatlong kategory ng unsportsmanlike foul. Mabigat po yun. Kaya para po pinahigit natin, ginawang tight para hindi po magkagalo. Ano po yung isang tatlong kategory? Yung unang kategory, while player is on the board or is going to basket, bakanting mo lang yan. Basta all alone. Lalo na kung pinapitan na, po talaga din ako sir. Ayun, nagano mo ng balikan, po talaga. Pangalawang kategory, when a player going to the basket, but before going to basket, tatanggap siya ng bola.
Tatanggap siya ng bola. Pinaul siya. O yung mapapapinaul. Ang po yan sa tao. Okay? Pangatlong kategory. Inabol niya yung bola dahil galing sa pasa. Tinulak siya. Unsport murder. Okay, clear po? Yun lang po yung 5 changes na pinaka-importante na i-apply natin sa mga bagong liga.